Para pag-usapan pa yan at iba pang issue kaugnay sa e-gambling, kapiling po natin si Assistant Secretary Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Welcome po sa palatuntunan, sir. Umaga ho, Sir Emil, Ma'am Carl. Ma'am, ano na ako, sa CICC na po ako. Hindi na po ako sa CICC, DICT. oo, na-interview kita nung last week lang, ASEC. Magandang hapon po, magandang umaga po muli. Oo, inilagay siya sa Magandang posisyon na bagay sa kanya. Oo. Action man din ito Si Sir Boy Paraiso. Sige, go ahead, Cathy San Gabriel. ASEC, ito po, yung nagbigay po ng deadline para sa compliance sa mga e-wallets sa 48 hours yung Bangko Sentral ng Pilipinas para alisin po yung link o yung access po sa mga gambling sites. Ito po ba ay madaling gawin? Although nagsabi na po yung mga e-wallet na tatalima po sila dito. Tama, Ma'am Cathy, no? Nung tinanong ho tayo nung hearing ho sa ating Senado, kung madali tayong gawin. From a technical standpoint, mabilis lang po dapat to kasi pag unlink lang to ng API do sa kanila system. So para hindi ho makita kagad. Ang hinihingi ho siguro at ipiniliwanag naman ho ng BSP, humihingi sila ng oras para naman ho maabisuhan at matransact yung mga nakapag-cash in na do sa mga e-wallets nila, do sa mga gaming platforms. Yun lang ho siguro yung hinihingi nilang oras. Pero kung from a technical standpoint, dapat mabilis lang to. Hindi to lalagpas siguro ng mga 4 na oras magagawa ito. Naku, napakabilis lang pala, Cathy San Gabriel. Asek, ang deadline na ibinigay hanggang anong oras po? Dahil lang nabanggit doon sa news item namin kanina, hanggang Sabado. Go ahead, sir. Tama ho. Ay, kung pagbabasihan ho natin yung pahayag ho ng ating BSP, kung inutusan ho nila nung Thursday hearing ho natin ng 10 a.m., dapat 10 a.m. ng Sabado nakapag-comply na ho dapat yung mga e-payment platforms na ho na yan. Mm-hmm. Okay, isa pa po sa tinitingnan, base po dun sa mga na-report na namin, ay yung mga lending app. Kasi halimbawa nga naman, kung lulong ka sa sugal, wala nang laman yung e-wallet mo, inililink naman pala din yung lending app para makapangutang ka ng pansugal. Ito po ba'y posible rin natanggalin yung mga links na yan sa mga gambling sites? Lalo kung ayaw ka ng pautangin ng mga katrabaho mo, Doon ka na sa lending ka pala aasa, Cathy San Gabriel. Go ahead. Oo, Ma'am Cathy, gaya ho ng mga gaming platforms, madali rin ho yan. Again, yung integration ho dito sa mga e-wallets, e-payment platforms, ano lang ho yan pag-integrate lang doon sa tawag natin yung APIs ho natin yung programmer interface ho natin yan So pag mag-unlink ka lang, sabi ko wala ko talagang 4 na oras. Whatever, mapa-gaming ho yan, mapa-online lending app, or kasi may mga nakikita rin tayong links do sa mga payments natin whether it's the payment do sa mga utilities natin, whatever it is. So from a technical standpoint, mabilis na ho dapat mag-unlink yan. Asek, ilang e-wallet ang ina-address nyo rito? Malaman lang ho namin yung dapat na mag-comply sa inyong deadline, sir. Nako, ang mga e-payment platforms na nakikita ho natin, marami-rami ho at sako po to ng BSP, gaya mo nung sabi ko, Kuya Emil, Opo. ang tinitingnan natin yung mga malalaki, sina GCash, PayMaya, Palawan Pay, Dragon Pay, marami pa ho sila So, hihingi ho tayo ng listahan sa BSP kung maatasan tayo mag-monitor nito at ng compliance nila. At kasi isasama natin yan sa threat monitoring center natin even with the compliances of these payment platforms po Whether it's kung nautusan lang ho sila ngayon kasi ang pag-uutos lang ho ng BSP is i-unlink yung mga online gaming platforms, mapalegal or illegal. Okay, ito pong mga online lending app, balikan ko lang po, ASEC Aboy, kasi from the beginning, ang problema rin ng gobyerno dito, pag po pinasara nila yung app na yan, yung mga lending app, lalo na po yung mga hindi rehistrado, marami po yan, naggagawa uli sila ng bago. Paano po yun? Posible ba na i-ban na yung mga yon from linking at all dun sa mga e-gaming platforms? Pagdating ko sa gaming, tama ho kayo
ang pag halimbawa ho sa amin sa CICC no, ang ginagawa namin pag may nahanap kami or pag halimbawa naman may nire-report sa amin ang either ang PAGCOR or yung mga kababayan natin or yung mga law enforcement agencies natin, binablock ko kagad natin yan. So ibig sabihin pag binablock natin yan, hindi niyo na makikita do sa internet space ng Pilipinas. So sinasabihan din natin yung mga MNOs, yung mga mobile network operators, sina Globe, sina Smart, sina Dito, at saka yung mga internet service providers natin na hindi dapat hindi na dapat makita yan sa space natin. However, tama rin kayo, Ma'am Cathy. Kada block namin, sumunod na araw, meron na namang bagong site yung mga yan. Gusto ko parating ini-example, itong binablock namin, nagsimula kami sa 1 OK Lotto, ngayon nasa 36, 37 OK Lotto. So, nakapila 37 versions na siya. Oo. So nakakarami na ho. So kailangan lang talaga lagi kayong nakamonitor. Ganun lang, block lang ng block. Tapos sila rin gawa rin ng gawa. Ganun ho. Pero talagang ang na-identify namin, Kuya Emil, Ma'am Cathy, may mga choke points naman ho to na pwede nating para hindi lang talaga disruption tsaka yung cat and mouse game. Unang-una ho, kasi pag dinisrupt lang natin sila, pag blinak natin sila, gawa sila ng channel, ima-migrate. Nagkakaroon din naman kahit paano ng disruption. Ibig sabihin, natatagalan sila na yung mga players nila, ilipat nila doon sa bago site nila. However, there are certain choke points that we can address. Unang-una ho yung nung ginawa natin na pinagbawal natin at saka sinabihan natin yung mga influencers. Kasi yung promotion ng gambling, kung hindi nag-i-aware yung mga kababayan natin, hindi rin gagana eh. So, yung promotion is one choke point. And second choke point, ito yung ginawa ng BSP, yung mga payment platforms. Ang pinag-aaralan nga ho namin sa ibang bansa kasi, yung payment platforms, dapat gobyerno na may hawak para regulated talaga. So, ibig sabihin, hindi na pwede yung mga private online lending, online payment platforms. Sa ibang bansa, yung mismong payment wallet ng gobyerno. In our case, we can look at Land Bank, probably, na ito lang ang sole provider dapat ng mga gaming platforms para pag ganun, pag wala sa Land Bank, sasabihin natin sina GCash at lahat ng payment platforms, bawal kayong tumanggap ng kahit anong gaming, mapaligal or illegal. Dapat dito lang ang pagdating sa gaming. Undersecretary, kung sakali mabigo yung mga inuutusan ninyo na doon sa direktiba ninyo, deadline pala yung alas 10 ng umaga, meron ho bang penalty yan ang BSP o kayo, Undersecretary, sir? Nako, Kuya Mil, ang penalty nito talaga doon sa mga regulator. So, sa BSP, narinig naman natin ang penalty niyan, 100,000 daw per day of non-compliance. Yung maging makatotohanan tayo, Kuya Emil, maliit na maliit to. Barya-barya itong penalty na to. Kasino lang ho yan, hindi masasaktan yun. Million ba kada araw, Yusek, ang kita niyan? Mga yan? Oo, million ang kita nito. So talaga dapat stricter penalties. Probably look at banning or revoking the licenses. Huwag lang penalties. Kung kami lang naman sa CICC ang tatanungin. Kasi again, nakikita namin yung income ng mga payment platforms na mga to. Pagdating doon sa whether it's legal or illegal gambling. Lalo na siguro sa illegal kung nagkikater man sila. Okay. Yusek, yung mga legal, syempre, lisensyado po yan dito sa ating bansa, sa PAGCOR, sa BSP. Pero yung mga illegal po, dito rin po ba yan based sa Pilipinas o mga China po yan? Naku, marami yan, Ma'am Cathy, hindi lang China. Yun ang nagiging problema natin. We have to address that particular problem at sinasabi rin natin sa ating mga mambabatas. The real problem is, ine-exploit nito lang jurisdictional challenge ng mga lahat ng mga, whether it's illegal gambling, andyan yung Pogo, tsaka yung mga, even yung Isabo ngayon, yung mga, yung mga back office niyan, yung mga signals niyan, nanggagaling na sa ibang bansa. We're seeing not only China, but we're seeing UAE, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, dyan nagbabato ng signal. At saka, pagkalipa, dahil nandun yung back office, pag nahuli naman sila ng mga taga-bansang yun, halimbawa makipagtulungan tayo sa Interpol, ang sasabihin nila, sige, kasuhan mo kami ng mga nabiktima namin. Nabiktima nila nandito sa Pilipinas. Ganun din nangyari. Kamakailan lang, nakahuli tayo, di ba, ng scam site dito sa Cebu. Hindi sila nabibiktima ng mga kababayan natin. Binibiktima nila nando sa South Africa. Yun yung parati ko na-example. They're exploiting this jurisdictional challenge when it comes to yung mga
illegal online activities na to. So even yung mga child pornography, so makikita mo kahit andito yung content pero ang bato nandun sa ibang bansa. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Yusek. At congratulations po, Undersecretary. Have a blessed weekend, sir. Nako, maraming salamat Kuya Emil, Ma'am Cathy, maraming salamat po. Good morning po. Atin po nakapanayam, Undersecretary Aboy Paraiso. Siya po ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.